Nagbalik na ang lahat sa dati. Mula ng araw na yun, puro cup noodles na lang ang kinakain ni Sir Shino tuwing pananghalian niya. Ha? Hindi nga! Ang bilis mo talaga maniwala mo, Egi. Kinabahan naman ako doon. Huwag niyo nga akong bibiruin ng ganyan. Wala yun. Maliit na bagay lang yun. Seryoso? Dahil sa insidenteng yun, tumaas ang moral ng mga estudyante. Tinanggap nila ang isa't isa bilang mga kaibigan at mas nagsumikap sila. Kageshibari Technique! Si Nara Shikaday, ang tagapagmana ng angka ng Nara. Ginagamit niya ang teknik na namanin niya sa ama niya, pati na rin ang katalinuhan ni Shikamaru. Hanggang ngayon mababaw pa rin ang kanyang pangarap. Pero nitong nakaraang araw, parang may nangyaring biglang nagbago ang lahat. Nilpo! Choju Giga! Yamanaka Inojin, kabisado na niya ang Choju Giga na naperpekto ni Sai. Kaya lang, katulad ni Sai, mahilig din siya mangutya. Mas maganda sana kung wala siyang masyadong kaaway. Bubon Baika Technique! Akimichi Chocho, kabisado na niya ang bubunbay ka ng angka ng Akimichi. Ang motto niya, hindi pwedeng matali ang buhay sa calories. Parang nainggit naman ako sa katapangan niya. Ang Ino Shikacho ay buhay pa rin sa henerasyon na ito. Ang mga subordinate na kailangan din natin ipagmalaki. Ginagawa din ng team ko ang lahat na makakaya nila. Doton! Doryuhegi! Yuino Iwabe, natagalan nga lang pero nagsisimula na siyang ipakita ang tunay niyang potensyal. Ngayon nakabawi na siya. Dahil sa paulit-ulit niyang pagbalik sa pag-aaral, tumibay na ang pundasyon niya sa teknik niya. Kahanga-hanga ang kanyang katatagan. Kahit ilang beses siyang bumagsak. Pwede ba tigilan niyo na ang pagsasabi ng pagbagsak niya? Konoha Senpu! Metal Lee, magaling sa taijutsu at napakasipag niya. Mataas din ang grades niya. Pero hanggang ngayon, madali pa rin siyang matalo ng kaba. Kaminarimon Denki, sa tingin ko siya ang pinakamalaki ang ginaling sa lahat ng mga genin. Nararamdaman ko na mapapakinabangan ng husto ang katalinuhan niya balang araw. Yung dalawa kasi kumikilos ng hindi nag-iisip. Mukhang siyang magiging command center na susubaybay dun sa dalawa. Tama ka naman doon. Pero grabe naman yung sinabi mo. Pero kung hindi dahil sa batang yun, baka umulit na naman si Iwabe, tama? Sigurado yon. Grabe, wala talaga kayong awa. At ang huli, ang team na sakit sa ulo ng Konoha. Aba, teka lang. Hindi naman sila sakit ng ulo. Una si Mitsuki. Matindi talaga ang kakayahan niya. Marami na siyang kabisadong escape technique. Futan Topa! Heavy Kasuch! Pero isa siyang misteryosong bata. Marami pang mga bagay tungkol sa kanya ang hindi ko pa alam. Kung ganon, hindi niyo pa ba alam? Ha? Ano yun? Wala pa rin akong alam. Ganun ba? Ituloy na natin. Sandali lang! Uchiha Sarada. Heto ang saya! Anak talaga siya ni Sasuke at Sakura. Magaling siya sa lahat ng bagay. Nagawa na rin niyang gisingin ang sharingan niya. At nakuha niya ang lakas ng kanyang ina. Kailangan pa rin niyang magpalakas. Pero maganda ang hinaharap niya. Furon! Refusho! Tanggapin mo to! Boruto! Stream! At syempre, si Uzumaki Boruto. Marami siyang problema. Kaya lang pagdating sa ninjutsu, taijutsu at talino, walang kaduda-duda na isa siyang genius. Habang nasa field trip kami noon, nakialam siya sa insidente sa bayan ng Mizu. At sa huli, nalutas niya yon. Pati na rin yung insidente kay Inoue. Si Boruto ang dahilan kaya nalampasan niyo ni Sumire. Hindi biro ang abilidad ni Boruto. Ganun pala. Kaya natural lang na kumuha siya ng Chunin exams, tama? Oh. Bakit Konohamaru? Hindi mo siya pakukunin ng Chunin exams? Hindi naman sa hindi ko siya papayagan. Nag-aalangan lang ako. Ano ba sa palagay ninyo?
Aba, syempre papayagan namin siya. Ako rin. Kung gusto nilang kumuha ng exam, dapat lang silang payagan. Eh, Bakit? Ano bang iniisip mo? Nakakatakot kasi ang mga baguhan ngayon. Lalo na si Boruto. Niayaw niya nga mabansag ang anak ng Hokage. At lagi niyang sinusubukang higitan ng kanyang ama. Kadalasan, hindi nagtatagumpay ang mga batang tulad niya. Pero, meron siyang katangian na lagi niyang nalalampasan ang mga pagsubok. Tama ka dyan. Kahit noong Genin exams, inipit na siya ni Ika-6. Pero nalaman pa rin niya ang sagot. Hindi siya masaya sa kanyang team kaya nagapila siya. Pero naisaan siya ni Mirai na isang Chunin. At noong una nilang misyon, kahit na malakas na rebelding ninja ang kalaban nila, nagtulungan silang tatlo at napabagsak nila ang kalaban. Kahanga-hanga naman yun. Kung ganun, anong problema? Heto sa'yo! Pero lahat ng yun ay dahil lang sa swerte. Importante sa ninja na umarap sa isang malakas na kapangyarihan na hindi nila kayang labanan. Kailanman hindi pa nila yun nararanasan. Ayoko makipagtalo sa iyo dyan. Kaya para sa akin, tama lang na pasalihin mo sila sa Chunin exams. Kapag nahirapan sila doon lang nila malalaman kung gaano sila kahina. Hindi pwede. Paano kung mawasak sila dahil sa hirap ng exam? Ano? Eh ano naman ngayon? Kung yun lang ang mawasak sa kanila, edi hayaan natin silang mawasak. Ah, nandito pala kayo. Hindi ako papayag na mangyari yun. Teka, sabihin nyo, wrong timing ba ang dating ko? Hanabi, anong masasabi mo? Pakinggan mo ang problema ni Konohamaru. Naiintindihan talaga kita, teacher ko, no, Amaru. Tama, nakuha mo ang ibig ko sabihin, Hanabi. Paano ba tayo nauwi sa ganito? Tama nga naman. Maisip ko lang na may mangyayari kay Boruto. Napupuno na ako ng pag-aalala at takot. Mabait kasi talagang bata si Boruto. Tuwing magkikita kami, lagi niya akong tinatawag na tita at napakalambing pa niya. Total nabanggit mo na rin yan. Ang totoo niyan. Natutuwa rin ako kapag tinatawag niya akong Kuya Konohamaru. Sorry na, Kuya Konohamaru. Si Boruto parang nakababata akong kapatid at napakabait niya. At ipinagkatiwala siya sa akin ni Kuya Naruto. Teacher ko, no, Amaru. Ang sarap sa pakiramdam na matindi ang pagmamalasakit mo kay Boruto. Ayaw niya lang siyang pakuhanin ng Chunin exams kasi masyado niya siyang pinoprotektahan. Tama, ayoko siyang masasaktan. Oo, correct ka dyan. Udon, magsalita ka naman dyan. Ano ba yan? Sir Shino, please tulungan mo ako. Mas magandang mag-usap na lang tayo kapag hindi na kayo lasing. Sir Shino, sa amin ka rin naman kakampi. Hindi ba? Inom pa, inom pa. Salamat, pero hindi ako umiinom. Wala ka bang pakialam kay Boruto, sir? Hindi naman sa ganun. Eh, di uminom ka kahit konti! Pasensya na. Okay ka lang ba, Sir Shino? Ba't mo natanong? Ang dahilan kaya hindi nagiinom si Sir Shino kasi siya ay... Tama, para makontrol niya ang mga insekto sa loob ng katawan niya. Anong... Sir, subukan niyo po! Hello, Hokage office. Oo, kakabalik ko lang. Ano? Nagwawala ang mga insekto ni Shino? Ano ba yan? Ano ba pinaggagawa niya? Hindi pa nga ako nakakatulog eh. Ha? Pinag-uusapan nila ang Chunin exams? Kanina pa hapon? Kung ganun, ako na mismo ang pupunta dyan.